Yes sir, this is Light Modifier, the wiring motovlogger. Sa video tutorial na to mga kalikot, ituturo natin kung paano nga ba mag-install ng version 1 na mini driving light. Ibig sabihin, tatlo lang yung wire, red, yellow, and black. Okay? At kung nag-uumpisa ka pa lang sa pag-wiring at medyo nahihirapan ka, kailangan mo ng diagram, guide para ma-install para sa'yo itong tutorial video na to. Panoorin mo, tapusin mo hanggang dulo at garantisado pagkatapos mo mapanood ay matututo ka. Okay? Boss, may papa-install sana ako. Mini driving light version 1, yung tatlong wire lang. Pero gusto ko, kapag naka-ilaw yung puti, pag busina or pag passing ko, mag-blink yung dilaw. Kapag naka-on naman yung dilaw, pag busina ko or pag passing ko, mag-blink yung dilaw. Yun ang gusto ko, boss, kasi doon kasi ako sa kabila. Sabi sa akin, hindi pa pwede. Dapat daw, 4 yung wire. Kaso yung dala-dala kong mini driving light, 3 lang naman. Tapos, nilagyan na nga nila ng mga diode sa bawat supply ng mini driving light doon sa red wire tsaka sa yellow wire. Nilagyan nila ng diode para mag-passing. Ayaw pa rin eh. Kaya nyo ba gawin yun, boss? Sabi sa akin doon sa kabila, hindi daw po pwede. Dapat daw 4 na wire. Yung may dilaw, red, black, at puti. Pag ito daw klaseng mga mini driving light, hindi daw po pwede. Pwede yun, boss. Kahit nga 2 wire, pwede. Yun pa kaya 3. Pwede yun, boss. Sino ba nagsabi sa'yo na hindi pa pwede yun? Basta. Di bali. Huwag na natin pag-usapan kung sino nagsabi sa'yo na hindi pwede. Ang importante ngayon, magagawa natin yung gusto mong mangyayari sa mini driving light mo. Okay? So, bago natin gawin actual yon, ituturo muna natin yung flow diagram. Gagawa natin ng diagram para at the same time, matuto ka rin. Halika, panoorin mo to. Yung ating tutorial. Okay? Tara. So, ayan mga kalikot, ito na nga yung diagram na hinahanap ni Sadboy. Kawawa naman Sadboy na yun. Hindi na gawa yung kanyang version ng mini driving light. Okay? So, ito na yung mga kalikot, yung problema ni Sadboy. Ito na yung solusyon para sa kanyang passing na mini driving light na version 1. Okay? So, umpisa natin. Dito na tayo sa baba mga kalikot. Siyempre, ang kailangan natin mga kalikot dito sa ating diagram, ayan. So, ito nakalagay mga kalikot ang kailangan natin sa ating diagram. Okay, sorry sa mga medyo makate. So, ang kailangan natin sa ating diagram mga kalikot, 2 speedity relay. Yung transparent mga kalikot, yung nakikita yung laman ba tawag doon? Basta, yung nakikita yung laman sa loob. Basta kayo na bahala doon mga kalikot. 5 pins dapat at 30 ampere. Ang tawag doon, horn relay sa motorcycle shop. Bumili na lang kayo, sabihin nyo horn relay or kaya transparent na relay, 2. Okay? Tapos, isang boost na relay. 4 pins or 5 pins, pwede yan mga kalikot. Tapos 30 ampere din. Tapos syempre version 1 ng mini driving light, yung 3 wire lang, red, yellow, and black. Tapos yung fuse ng mini driving light na ating gagamitin, 10 ampere, at syempre yung domino switch. Pagdating sa domino switch mga kalikot, magkakaiba-iba sila ng wire, depende yan sa klase ng domino. May mga class A kasi mga domino mga kalikot, iba yung pattern ng wire. Meron wire doon na red, yellow, black, ganun yung pattern. Pero karamihan sa ginagamit ko at dito sa tutorial natin, yung kulay ng domino
blue, brown, at black. Okay? So, yan ang kailangan natin mga kalikot. So, mag-uumpisa na tayo mga kalikot sa pag-wiring para kay sad boy. So, ito na siya. Siyempre, bago mag-umpisa tayo sa pag-wiring mga kalikot, uunahin natin tutukuyin kung nasaan ba nakalagay yung battery ng ating mga motor. Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Honda, at China bike, ito ang pinakatamang proseso para sa pag-install ng mini driving light or mga accessories ng mga motor ninyo. Una, ang gagawin nyo mga kalikot, pag nahanap nyo ng pinaka-positive terminal ng battery, ang gagawin nyo, kukuha kayo ng I-terminal. Okay? I-terminal mga kalikot, i-mount nyo dyan sa positive ng terminal ng battery. I-terminal dapat nakahinang. Okay? Tapos yung wire na gagamitin natin na nakakonect dito sa I-terminal papuntang 30 ng relay, 16 gauge yung sukat. Okay? Lahat ng wire nito mga kalikot galing battery papuntang relay na dalawa na yan, dumaan ng fuse, 16 gauge yung sukat ng wire. Okay, so ngayon ipalagay na lang natin mga kalikot, nalagay na natin yung I-terminal dito sa battery terminal at wire na 16 gauge, dumaan ng fuse. Ang sukat ng fuse mga paps, 10 ampere. Good na yan. Tapos dulo na fuse yung wire papuntang isang relay na transparent. Okay? Tapos isang dulo ng wire pumunta naman sa 30 ng boost na relay. Ayan mga kalikot, urong natin konti kasi hindi nakikita. Ayan. Okay, ayan. So kita na yung mga kalikot. Okay, ulitin natin. From positive terminal ng battery, 16 gauge na wire with I terminal sa battery nakakonect, 10 ampere na fuse. Ayan, dapat hindi naalog mga kalikot, dapat nakahinang lahat ng connection dito. Tapos yung dulo ng fuse, may dinaanan na 30 na relay doon sa 30 ng transparent na relay mga kalikot. Tapos yung isang wire pumunta sa pin number 30 ng boost relay. Okay? So bawat 30 na wiring na natin mga kalikot iangat natin konti. So bawat pin number 30 ng relay may connection na kuryente or wiring. Okay? So dito naman tayo sa dalawang relay na to. Ayan. Transparent relay 1, transparent relay 2. Okay? So dito tayo sa pin number 85 ng transparent relay 1 at pin number 86 ng transparent relay 2. Ayan. So ang gagawin nyo mga kalikot, magdudugtong lang kayo ng wire, kapirasong wire na nakahinang. Tapos pag samahin yung dalawang terminal na yan ng relay, pin number 85 at 86, ikabit nyo sa ground. Pwedeng sa ground ng motor, chassis, or ground ng battery. Lahat ng ground na nakikita nyo dito sa diagram mga kalikot, pwede nyo pagsamahin, i-connect nyo sa isang ground terminal, pwede sa chassis or kaya ground ng motor. Okay? Ay, ground ng battery. Okay, sorry. Yan, so nakabit nyo na mga kalikot. Reset natin. So done na tayo sa pin number 85 at 86 ng horn relay 1 at horn relay 2. So dito naman tayo mga kalikot sa pin number 87A ng horn relay 1. Okay. Dito na connect sa pin number 87 ng horn relay 2. Ayan. 87 mga kalikot. Huwag kayong malito Pag nagkamali kayo mga kalikot, hindi ito gagana. Tapos yung pin number 87 ng horn relay 1, pin number 87, itong may blue mga pops, ma-wire, i-connect yan sa pin number 87A ng horn relay 2. Ayan, nakabit na natin mga pops. Dito tayo ngayon sa pin number 86 ng horn relay 1. Ayan mga pops. Pin number 86, dito ay nakakonect sa domino switch.
Yung brown wire na yun mga kalikot, pin number 86, ito, para yan sa high beam. Okay? Yung brown wire na galing sa domino switch mga kalikot, linya po yan ng high beam ng switch ng domino. Okay? Tapos yung blue wire ng domino switch, ikabit nyo yan sa accessories wire ng mga motor ninyo. Ano ang mga accessories wire ng mga motor? Yamaha, Brown, Honda, Black, Kawasaki, Brown, Suzuki, Orange, China Motor, Black. Okay. So Paps, tanong, pag tinumbok ko yung susian, dyan ko ba talaga makikita yung accessories wire na sinasabi mo? Yes, dyan mo makikita mga Paps. Pero may iba din paraan para mahanap yung mga accessories wire. Ang gagawin nyo lang, gumamit kayo ng test light. Okay? Yan ang pinakamadali mga kalikot para sa mga nag-uumpisa pa lang sa pag-wiring. So naturo na natin yung blue kung para saan ikakabit yan. Ito yung blue, pinaka main supply ng ating domino switch. Yung brown para sa high beam. Okay, nakakonect naman sa pin number 86 ng horn relay 1. Tapos yung black, ito yung low beam. Nakakonect naman yan sa pin number 86 ng boost relay. Okay, so ayan mga kalikot, nakabit na natin. Dito naman tayo banda. Sa horn relay 2, dito. Okay. Sa horn relay 2 mga kalikot, yung hindi natin na-discuss, itong pin number 85. Para sa bayan Paps. So, pin number 85, para po yan, trigger para mag-passing yung inyong ilaw ng MIDI driving light. Okay. Example sa ating diagram. Honda Click. Yung ating example dito. So, yung light green na yung mga Paps, yung supply galing busina, stock horn, ito yung light green. Okay. So, ang supply niyan, positive. Okay. Ang gagawin nyo sa linya ng stock horn ng busina ninyo mga kalikot, hahanapin nyo yung pinaka-trigger. Yung wire na dumaan sa switch. Negative trigger man yan or positive trigger. Tapos maglalatag kayo ng wire na nakakonect sa trigger ng busina ng stock horn nyo at i-connect nyo sa pin number 85 ng horn relay. Take note mga kalikot, hindi nyo po aalisin yung wire doon sa stock horn ninyo. Maglalatag lang kayo ng wire. Yung light green na yon, ikakabit nyo yan sa pin number 85. Okay, so pag busina mo nun, yung ilaw magbiblink. E paano kung passing ikakabit ko, Paps? Pwede ba? Pwede rin, walang problema doon. Ikabit nyo yung output ng passing dito sa pin number 85 ng relay. Gagana pa rin yan mga kalikot. Walang problema doon. Okay, so take note mga kalikot ha. Sa Honda, ang output ng busina na stock na Honda is positive. The rest, tulad ng Yamaha, Suzuki, Kawasaki, ay negative yang tatlo na yan. Okay. So ang tanong, paano ko ilalagay ang output ng negative na mga motor? Dito ko rin ba ilalagay sa pin number 85 ng horn relay 2? Yes, dyan din mga kalikot. Okay? Pero ito ang babaguhin nyo sa ating diagram. Once na negative trigger yung motor ninyo, tulad ng Yamaha, Kawasaki, Suzuki, ito ang babaguhin nyo mga kalikot. Ito. Kasi yung pin number 86 ng horn relay 2, nakakonect yan si negative, di ba? Ito. Nakakonect yan si negative, pinagsama natin yan dito. Ayan mga kalikot, nakakonect yan si negative. Ang gagawin mo dyan mga kalikot, imbis na nakakonect to sa negative, i-connect mo yan sa accessories wire. Ito lang, itong side na relay na to. Ayan.
Yan. Ano ba ang kulay ng mga accessories wire ng motor ninyo? Ulitin ko ulit. Suzuki, orange. Suzuki, orange. Kawasaki, brown. Yamaha, brown. Honda is black. Okay. Tapos, yung mga China bikes is black din. So, ibig sabihin, yung dating negative na supply dito, nakakonect na ngayon sa accessories wire. Kunwari, ito yung accessories wire. Ayan. Dito ko pinadaan. Nag-jump. Nag-connect sa black wire. Kasi nga, Honda yung ating pattern dito. So, ayan mga kalikot ha. Huwag kayong malito. Ulitin ko ha, yung pin number 86 dito yan. I-connect nyo yan sa accessories wire ng mga motor ninyo. Okay. So, ayan mga kalikot, na-discuss na natin. Okay? Na-discuss na natin mga kalikot. Ito na lang. Ito pa yung natitira. Pin number 30 ng horn relay 2. Saan to papunta? Okay. So, may clue na kayo mga paps kung saan yan papunta. Papunta yan ng yellow wire ng ating mini driving light. Okay, tingnan natin. Ayan oh. Dito galing mga kalikot oh. Yung yellow wire, pagsamahin ko, nakakonect sa relay ng 30 na yon. O yan. Huwag kayo malito mga paps ha. Ayan ha, 30 yan. 30 mga kalikot ha. Ayan, yan nakakonect yan. Yung yellow wire, nakakonect yan sa horn relay pin number 30. Okay. Ganito yung mga kalikot ha. Yung 30 pwede yung maging output at pwede rin maging input. So malaman nyo yung mga kalikot katagalan sa pag-wiring ninyo. Okay. So dito naman tayo mga kalikot sa isang relay na bus. Okay. Sa isang relay na bus, kumuha rin kayo ng connection dyan mga kalikot galing fuse. Tapos i-connect nyo sa 30 ng relay na bus. Okay. Tapos yung 85 non negative. Okay, so kakasabi ko lang kanina mga kalikot, lahat ng negative dito nakikita nyo, pagsamahin nyo, i-connect nyo sa body ground or ground ng battery. Okay, pwede yun. Tapos angat natin konti. So ayan, kanina mga kalikot, na-discuss ko na yung pin number 86 kung saan ito papunta. Ito yung galing domino switch low beam. Okay. Pin number 87 sa gitna, bakante, wag gamitin, lagyan ng protection or kaya lagyan nyo ng shrinkable tube, balutan nyo para hindi mag-contact sa ground. Okay. So pin number 87 sa taas, nakakonect yan sa low beam or red wire ng ating mini driving light. Okay, yan. So pagsamahin nyo yung red wire at i-connect nyo sa pin number 87 ng bus relay. Ayan mga kalikot. Okay. So dito naman tayo sa black wire ng ating mini driving light. So ano nga ba yung black wire? Ayan, may clue na kayo mga kalikot kung ano yung black wire. Sa mga Yamaha, yan yung negative. Okay. So dahil Honda yung ating pattern, green siya kapag yung negative ng Honda. So i-connect yung mga kalikot, i-connect nyo sa ground ng chassis nyo or sa negative ng battery. Okay. So yan mga kalikot, ganun lang po ang pag-wiring ng version 1 ng mini driving light. Napaka basic mga kalikot. Okay. Siguro kung may mga katanungan kayo mga kalikot about dito, i-PM nyo lang ako. Okay, so ganito ang function yan mga kalikot. Alright. So hindi natin isa-simulate yung kanyang current flow, baka malito kayo. Okay? So, ito yung mode niya. So, ngayon, pag on mo ng high beam, okay, pag susi mo sa motor, nagkaroon ng power, yung mga accessories line. So, dito magkakaroon ng kuryente sa domino switch kasi nga common. So, pag high mo, tatakbo yung kuryente dito sa brown wire, syempre, iila yung ating high beam or yellow wire, magkakaroon ng kuryente yan. So ngayon, pag busina mo sa stock horn, tatakbo yung kuryente dito, pak, yung wire
ay yung kuryente na dumadaan sa horn relay 2 magkakat. Okay, papatayin niya. Pak! Kunwari, pag busina beep, kung gaano katagal yung busina nyo, ganun din ang tagal ng cut ng kuryente. Okay. So, paano naman pag passing switch yung in-install mo? Ganun din mga kalikot. Habang pinipindot mo yung, habang nakapindot ka sa passing switch at hindi mo yan binibitawan, nakapatay yung ilaw ng high beam mo. Kahit nakabukas pa yan. Okay. So, ganun siya. What if naka-on yung aking low beam? Ayan. So, may power dito mga kalikot. May power dyan. Oy, sorry. So, may power yung ating blue wire. Pag on mo ng low beam, tatakbo yung kuryente dito sa black wire. Iti-trigger niya ngayon yung low beam. Magkakaroon ng kuryente yung red wire at iilaw ang puting na mini driving light. So, ngayon, paano naman nangyayari yung passing dito? So, ganito siya mga kalikot, iba to. Pag busina mo dito mga kalikot, dito sa stock horn ng inyong mga motor, magkakaroon ng kuryente dito sa yellow wire. Ang iilaw ngayon kasama yung puti is dilaw. So, pag nakiilaw yung puti, mag-blink yung dilaw. Okay? So, ganun dito mga kalikot. Tapos naman, pag naka-off naman yung inyong mini driving light, pag naka-off, hindi nakabukas. Okay? Pero tumatakbo kayo, umaandar ang motor mo. Pag nagbusina kayo mga kalikot, or nagpassing kayo, yung iilaw or mag-blink yung high beam or yung yellow wire. Okay? So, ganun lang mga kalikot. Lahat ng mga klase ng ilaw, sa totoo lang, pwede lagyan yan ng passing. Okay? Kahit dalawa yung wire, yellow wire or black wire lang yan, pwede yan. Red wire or black wire, pwede yan mga kalikot. Pwede natin yan lagyan ng passing. Okay? So, sa diagram nito mga kalikot, hindi nyo na kailangan maglagay ng diode, kasi nga yung output ng ating passing or galing ating linya ng busina ay mini driving light lang. Okay? Pumunta lang sa isang mini driving light. E paano kung maglagay pa ako ng headlight? Lalagyan ko ng passing yung headlight ko mga kalikot, tapos laser gun. Tapos dito sa diagram na to, siyempre, pag ganun mga kalikot, kailangan nyo na ng dalawang diode doon. So, kung gusto nyo lang ganun, marami tayong tutorial dyan mga kalikot. So, browse lang sa ating channel. Marami kayong matutunan doon mga kalikot. Alright. So, yung mga kalikot, ang ating tutorial kung paano nga ba mag-install ng version 1 ng mini driving light na sumasabay kahit naka-off or naka-on yung ilaw. Okay, reversible siya mga kalikot. Kung sakaling may natutunan ka sa ating tutorial wiring mga kalikot at feeling mo na dagdagan ang kaalaman mo sa pag-wiring, ay inaanyayahan kitang pindutin ang like, share, at higit sa lahat mga kalikot, mag-subscribe ka na para sa tuwing upload ko ng ganitong mga videos tutorial ay updated ka. So once again mga kalikot, this is Light with Fire, the wiring motor vlogger. Right, so ride safe mga paps. Oh, ano sad boy? Kita mo yung ating tutorial, di ba? Sabi ko sa iyo, 3 wire pa pwede, kahit nga 2 pa pwede diyan eh. Oo, pwede talaga yan. Ano, may natutunan ka ba? Talaga. Kung may natutunan ka, ay inaanyayahan kitang pindutin ang like, subscribe, at i-share mo na rin para may idea ron iba. Oo, share mo na. Ano, okay ba? Ayos. Ride safe ha. God bless sad boy. Huwag ka na malungkot.